Alam mo, hindi ka kulang sa disiplina. Ang totoo, ang utak mo lang ay adik na. Adik sa kakascroll, adik sa mabilis na dopamine, at adik sa madaling reward. Kaya nga hindi ka makapag-focus, hindi ka maging consistent, at hindi mo rin kayang tapusin ang mga bagay na sinimulan mo. Isipin mo, parang sinanay mo ang utak mo na lagi kang may instant na saya. Isang pindot lang, may bagong video. Isang swipe lang, may bagong chika. Pero pagdating sa totoong trabaho, pag-aaral, o kahit anong bagay na nangangailangan ng effort, biglang sumusuko ang utak mo. Kaya heto ang solusyon na gagana para sa'yo. Isang 7-day dopamine reset. Hati ito sa 5 simpleng hakbang. Hindi ito magic at hindi ito madali sa simula. Pero kung pakiramdam mo ay stuck ka, walang ganang kumilos o parang laging may pumipigil sa'yo, sundan mo lang ang mga hakbang na ito. Konting tiis lang sa loob ng 7 araw. Baguhin ang paraan ng pagtakbo ng utak mo, hindi sa pamamagitan ng puwersahan, kundi sa tamang sistema. Alisin ang easy dopamine. Ibig sabihin nito, putulin na ang pinakamalalaking pinagkukunan ng instant gratification sa buhay mo. Ano-ano ang mga ito? Ang walang tigil na pag-scroll sa social media, ang panonood ng maiikling videos, at ang mga paulit-ulit na notification mula sa phone mo. Bakit kailangan itong alisin? Kasi sa tuwing kinokonsumo mo ang mga ito, sinasanay mo ang utak mo na laging mag-expect ng mabilis at walang hirap na reward. At pagdating ng oras na kailangan mong gumawa ng mahirap, tulad ng pag-aaral, pagtatrabaho, o pagpapabuti ng sarili, biglang lalaban ang utak mo. Kaya para sa susunod na 7 araw, gawin mo ito, i-delete o ilimitahan ang social media apps. Patayin ang mga notification na hindi naman kailangan. Manood ka ng mas mahahabang video sa halip na puro short form content. Gawin mong mahirap ma-access ang anumang nakakabalam sa'yo. At tandaan mo ang totoo dito, hindi mo kailangan ng mas maraming willpower. Ang kailangan mo lang ay mas kaunting tukso sa paligid mo. Dahil kahit gaano ka kadisiplinado, kung laging nandyan ang distraction sa harap mo, balang araw ay bibigay ka rin. Kontrolin ang iyong kapaligiran. Kasi ang kapaligiran mo, higit itong nakakaapekto sa iyong kilos kumpara sa motivation na kahit kailan. Isipin mo lang, kung ang phone mo ay laging nasa tabi mo, titingnan at titingnan mo yon. Ganun lang kasimple. Kung magulo ang kwarto mo, parang magulo rin ang isip mo. At kung nakikita mo ang mga nakakabalam na bagay tulad ng TV, video games o SOCMED apps, tiyak na mahuhulog ka sa mga yan. Hindi mo naman sinasadya pero ganun ang disenyo ng utak natin. Kaya sa halip na umasa sa disiplina lang, gawin mong mahirap ang maling aksyon at napakadali ng tamang aksyon. Ilagay ang phone mo sa ibang kwarto habang nagtatrabaho, gumawa ng malinis at simpleng workspace. Palibutan ang sarili mo ng mga bagay na sumusuporta sa focus. Maliit na pagbabago lang ito sa paligid mo, pero sobrang laki ng epekto nito sa iyong pagiging produktibo. Hindi mo na kailangan lumaban sa tukso bawat segundo, dahil wala na ang tukso sa harap mo. Yan ang tunay na hack para sa tagumpay. Palitan, huwag basta tanggalin. Kasi kung aalisin mo lang ang masasamang bisyo mo na walang kapalit, magsasawa ka, maiinip at magiging restless. At sa huli, babalik ka rin sa dati mong gawi dahil may kulang sa routine mo. Hindi ito magtatagal. Ang tamang gawin, punan ng bakanting oras na yun ng intentional na mga aktibidad. Halimbawa, magbasa ng libro, mag-ehersisyo, matuto ng bagong skill, o mag-journaling sa gabi. Hindi nagbibigay ng instant dopamine ang mga ito, pero sobrang lalim ng satisfaction na ibinibigay nila sa katagalan. Isipin mo, sa simula ay parang boring o mabagal ang mga bagay na ito kumpara sa social media, pero habang tumatagal, mararamdaman mo ang pagbabago. Ang utak mo ay magsisimulang mag-enjoy muli sa mga aktibidad na may tunay na halaga, hindi lang sa panandali ang saya na mabilis ding mawala. At ito ang maganda, kapag nagtagal ka na sa ganitong sistema, hindi mo na kailangan pilitin ang sarili mo na gawin ang mga tamang bagay. Kusang hahanapin na ng utak mo ang long-term satisfaction na yon. Kaya sa halip na labanan ng bisyo mo, palitan mo lang ito ng mas maganda. Yakapin ang pagkabagot. Matuto kang umupo lang at hayaan ang sarili mong mainip. Dito kasi madalas nabibigo ang karamihan. Sinanay na natin ang utak natin na takasan agad ang boredom sa pamamagitan ng pag-check ng phone, pagbukas ng apps o paghanap ng kahit anong pwedeng libangan. Pero ang hindi natin alam, ang boredom mismo ang siyang reset button ng utak. Sa mga sandaling naiinip ka at walang ginagawa, doon nagsisimulang mag-rewire ang utak mo. Ibig sabihin, doon nagsisimula ang totoong pagbabago. Hindi sa gitna ng ingay, kundi sa katahimikan ng pagkabagot. Kaya sa susunod na maramdaman mo ang pagkabagot, huwag mong takbuhan, umupo ka lang, hayaan mong tumigil sandali ang lahat, mag-isip ka. Pabagaalin mo ang takbo ng isip mo. Sa mga sandaling yon, doon lumalabas ang tunay na kaliwanagan, doon mo malalaman kung ano ang mahalaga. Mahirap sa simula, parang may kumukuha sa'yo para bumalik sa phone mo.
Pero lumaban ka kasi ang kayang tiisin ng boredom, siya ang may kayang kontrolin ang sarili niyang utak at yun ang magdadala sa'yo sa susunod na antas ng disiplina, hindi pilit, kusa. Maging consistent sa loob ng 7 araw. Hindi 3, hindi 4, hindi kapag feel mo lang, lahat ng 7 araw. Kasi kung totoo ang gusto mong pagbabago, kailangan mong bigyan ng sapat na oras ang utak mo para mag-adjust. Walang shortcut dito, walang magic pill. At maging handa ka, ang unang ilang araw ay sobrang uncomfortable. Mararamdaman mo ang matinding urge na bumalik sa dati mong gawi. Pakiramdam mo walang gumagana, parang sayang lang ang ginagawa mo. Pero hayaan mo lang, normal na normal yan. Bahagi talaga yan ng proseso ng pagbabago. Ang totoo, ang tunay na pagbabago ay nangyayari kapag itinulak mo ang sarili mo lampas sa resistance na yon. Huwag kang titigil dahil mahirap. Sa bandang pang-5 o pang-6 na araw, bigla na lang magkiklik ang lahat. Mararamdaman mo ang difference, hindi na pilit, mas magaan na. Kaya magtiwala ka lang sa proseso. Hindi madali ito kasi ang utak natin ay nareprogram na sa loob ng maraming taon para habulin ang mabilis at panandali ang resulta. Pero kaya mo yon. 7 araw lang naman kumpara sa habang buhay na pagka-distract at pagiging stuck. Maliit na sakripisyo para sa malaking tagumpay. Paalala. Kapag sinunod mo ng maayos ang 5 hakbang na ito, may mga pagbabagong mararamdaman ka. Mas mahusay na focus, mas kaunting urge na mag-scroll, mas kontrol mo ang oras mo, at mas matibay na disiplina. Hindi ito dahil naging bagong tao ka, kundi dahil tinanggal mo ang mga bagay na pumipigil sa'yo sa simula pa lang. Ngayon, heto ang totoo, karamihan sa mga makakarinig nito ay hindi man lang susubukan, at mas konti pa ang tatapos ng lahat ng 7 araw. Kaya kung seryoso ka sa pagbabago, kailangan mong maging bahagi ng kakaunting yon, hindi para patunayan sa iba, kundi para sa sarili mo. Kung handa ka nang magsimula ngayong araw, gawin mo na, hindi bukas, hindi sa Lunes, ngayon na. Bitawan mo ang dahilan at harapin ang hindi komportable sa loob ng 7 araw. Sa kabilang panig ng pagtitiis na yon, naghihintay ang version mo na may kontrol at may tunay na disiplina. Kung sineryoso mo ito, mag-comment ka ng salitang reset kung magsisimula ka ngayong araw. At kung sa tingin mo ay kaya mong tapusin ang lahat ng 7 araw, balikan mo ang video na ito at magkomento ng done. Gagawin ko ang mag-check ng mga komento. Hindi ito hamon para sa lahat, para lamang sa mga handang kumilos. Hindi mo kailangan maging perpekto, kailangan mo lang magsimula at manatili hanggang dulo. 7 araw lang. Close my eyes, protecting, but do I